ang ganda ho ng ating pag-uusapan ngayon dahil pag-uusapan po natin yung latest statement at ni Pangulong Duterte. Nakakasuhan daw niya ang PNP at dumadami pa po ang mga nakikisimpatya sa KOJC. Marami pong nakaka-realize na talaga nga namang may pang-aabusong nangyari doon sa hindi nga yun ewan ko kung ano ba ang tatawag natin doon, raid, siege, hindi yun pagsiserve ng warrant kasi kitang-kita nyo naman, grabe ho, sobra ho yung kanilang ginawang hindi maganda, hindi makatao, hindi makatarungan doon sa pagsiserve ng warrant. At dahil doon, dumadami po ang mga kababayan natin na nagbibigay ng kanilang simpatya sa KOJC. Ang mga netizen, nakikita talaga na yung pang-aabuso. Alam mo, nagulat nga ako ginamit nila yung video ko sa Twitter, yung tungkol doon sa pang-aabuso ng PNP doon sa raid na yun. Alam mo, marami na ho ang nakaka-realize na there is something wrong. Which is, ang sabi nga ni Pangulong Duterte, this is the perfect word na ginamit ni Pangulong Duterte, obsession, di ba? This administration is so obsessed in demonizing Pastor Kibuloy. Again, wala pa pong final conviction. There is no decision from the court that it is true. As a matter of fact, laging ginagamit ho ng mga bashers, mga trolls, ay yung pong kanyang kaso sa Amerika, wherein, if you do not know, ang tagal na po nilang pinupush na matuloy yung pagdinig doon sa Amerika. And you know, ang tagal pong binibitin yung kanilang pagdinig o hearing doon sa Amerika sa kadahilanan the witnesses and the evidence will not stand. Ang pangit ho kung makikitang maaabsuelto si Pastor Kibuloy sa Amerika. Kaya nga ho, delay sila ng delay, yun ang tactics na ginagawa ng gobyerno doon, dinidelay nila. Ang tagal na ho nilang gustong matuloy ho yun. And yet, kita nyo naman, di ba? Kita nyo naman ang nangyayari sa puro delayed. Tapos, yun ngayon ang gagamitin ng ibang mga bashers, ibang mga Pilipino na lagi nila sinasabi, bakit di kasi magpakita? Bakit kasi nagtatago? Bakit kasi tumatakbo? Fugitive na siya from the law. Which is pinaliwanag na po yan ni Atty. Torion na hindi po fugitive from the law ang tawag po sa ganun. Hindi po ganun kasi nga po dahil nga sa meron jurisprudence that only those convicted would be and running against the court, ang fugitive. Second, pag meron ng case na tumatakbo, until now there is a appeal na inaantay pa po sa DOJ. So ibig sabihin, hindi pa po ito talagang maitatawag na fugitive. Yun ang sinasabi. Kaya ito, panoorin po natin ito, importante po ito, ha? Pasok. Hindi palulusutin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang ginawang paglabag sa batas at paggamit nga ng dahas ng PNP, SAF at CIDG sa ginawa itong paghahain ng arrest warrant para kay Pastor Apollo C. Kibuloy at 5 pang individual nitong Lunes. Narito ang balita ni Hannah Jane Sancho. Matapos kumalat sa social media ang iba't ibang footage na ginawang sabay-sabay na paglusob ng puwersa ng Philippine National Police Special Action Force at ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa mga compound ng Kingdom of Jesus Christ, bumaha ang batikos laban sa kapulisan. Kahit hindi mga miyembro ng KOJC, justisya rin ang sigaw ng mga kapwa Pilipino. Kahit hindi po membro ng KOJC, alam niyo ho ba na ang daming
ang daming nagdi-defend, ang daming nakaka-realize na talagang ginigipit si Pastor Quiboloy even if they're not member of KOJC. Like us, the Banateros. As a matter of fact, there was a time that I even criticized Pastor Quiboloy. But again, ako po hindi po ako nagbabago in my faith and belief po pagdating sa aking relationship with the Lord, or hindi po nagbabago yun. Hindi po nagbabago na hindi pa rin po kami pareho ng paniniwala ni Pastor Quiboloy. But, okay, ngunit datapwat subalit, ito hindi ho usapin ng relihiyon o paniniwala. Ito ay usapin ho ng legal, batas, ika nga. Hindi mo kailangan sumanib sa KOJC para makita yung pagkakamaling ginawa ng mga kapulisan dito. Tama, mali. Dito pa lang kitang-kita mo na eh. Sabi ko nga sa inyo, unless there is a probable cause na para mo masabing etong mga taga KOJC ay mga likas na mga bayolente, wala po. Wala ho kayo makikita sa kasaysayan na likas na bayolente ho ang KOJC. Meron ho ba kayo? Hindi ho sa pagmamaano pero hindi ko ito sinasabi para siraan yung ibang relihiyon pero may mga ganong paniniwala di ba? May mga ganong relihiyon na parte ng kanilang paniniwala ang pakikipaglaban at gera. Di ba ho? May mga ganon. I respect that. It's their belief. It's their paniniwala. Pero ho ito, wala ho silang ganong klaseng paniniwala na pag ikaw ay inaway, balikan mo. Wala ho silang ganon. Naintindihan ho natin, napakalinaw ho na maunawaan po natin yan. Wala hong katuruan sa KOJC na pag pinato ka ng bato, batuhin mo din ng bato o di kaya batuhin mo ng labanan mo. Walang eye for an eye, walang ganun. Sa kanila nga po talagang gawan mo ng kabutihan. And personally, I have experienced that. 'Di ba? Ako po bumato. As a matter of fact, first encounter ko, ito sasabihin ko na to First encounter ko sa SMNI was with MJ Mondihar. Pumunta ako sa Maisog sa Davao. I was there, not part of Maisog, not part of SMNI. I was there because of PRRD. Now, nakita ko yung SMNI doon. Biglang binati ako ni Jojo, maraming salamat po, Jojo Hugo. Binati ako ni MJ. Ikaw, binabanata mo kami sabi niya sa akin. Eto, nakwento ko na to Tapos sabi ko sa kanya, di naman banat yung pitik lang. Hindi pa pitik yung bugbog yun Oo, totoo, sinabi niya, bugbog yun, di naman pitik yun So alam ko na kaagad na there is a nakarating sa kanila. Kasi si MJ, matagal ng host yan, matagal ng parte ng kanilang news team yan. Sigurado ako napagkakwentuhan nila si Banat Bay. Di ba? Pero they still invited me to yung unang event na to meet with Pastor Quiboloy. Kaya nga, di ba, sinabi ko sa inyo, unang birada sa akin ni Pastor Quiboloy. Banat Bay, pinanunod kita, binabanatan mo ako I like that. And yet, pinakain. Sabi ko nga, itong taon to doesn't have to preach. He doesn't have to preach to me his religion. Pero nakuha niya yung aking sentimento dahil nga sa hindi siya nagsalita. Alam mo, bibihira ang ganyan Di ba? Bibihira po ang ganyang klaseng tao na ginawa mo nung binanatan mo mabait pa ang approach sa'yo. Yung iba, naku, daming alam mo kung pwede ko lang ikwento sa inyo kung paano ako ginigipit ng oposisyon. Naku po, magugulat kayo. Kaya lang ayoko nang ikwento kasi
sigurado it's my words against their words. Tapos sure ako na wala naman ako may lalabas na ebidensya. Ayoko na. Pero alam nyo, every day of my life, maraming lumalapit, marami hong gumagawa ng hakbang para po ako ay gipitin at huwag magsalita. Kahit basta malalaman nyo ho yan. Alam ho yan ng mga taga-SMNI, alam po yan ng ano. Pero grabe ho yung talagang panggigipit. And yet, sabi ko nga, etong si Pastor Kibuloy, talagang maayos na tao. Ibig sabihin, again I'm not saying na-convert ako sa KOJC. That's not my point here. And I am not saying magpa-convert kayo sa KOJC. Hindi rin yan ang sinasabi ko. Ang sinasabi ko lang mga kababayan ay simple lang. Si Pastor Kibuloy at ang kanyang samahan, hindi po mga bayolenteng tao yan. Yan po ay isang halimbawa ng tunay ng pagmamahal, na may pagmamahal sa bayan. May pagmamahal. Kaya nga, etong sinabi ni Pangulong Duterte demonizing Pastor Kibuloy yan ang pinaka-perfect word pala, isa lang, o adjective na ginagawa ng gobyernong ito against KOJC and Pastor Kibuloy. Dinidemonize talaga nila. Na parang ang dating ang samantao, mapang-abuso, di ba? O ano to, Layan Mari, salamat po, thank you. O tuloy natin. Dahil sa lantarang paglabag sa karapatang pantao ng mga otoridad. Sa kanyang pinakabagong pahayag, araw ng Huwebes, Hunyo 13, sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na para sa mga miyembro ng KOJC at lahat na nagtataguyod ng batas, ang araw na Hunyo 10, 2024 ay maituturing na araw ng labis na kasamaan. Aniya, ang mga armadong batalyon ng PNP SAF at ng CIDG ay nagsagawa ng paglusob sa iba't ibang compound ng simbahan sa Barangay Buhangin at Tamayong, Davao City, sa Glory Mountain, Hugh-Sans Baptismal Resort, Samal Island at sa Kitbuk Compound sa Malungon, Sarangani Province na halatang sabayang ginawa ang pagbibigay ng warrant of arrest laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Maliban anya sa over-publicized arrest warrants, ang mga otoridad na lumusob ay hindi nagpakita ng anumang search warrant sa lahat ng ari-arian ng simbahan na sinalakay ng mga otoridad. Ito ay isang malinaw na paglabag sa batas, isang overkill o pagmamalabis. Kaya naman ayon sa dating Pangulo, ang kilos na ito ay Feeling ko may problema ang PNP. Yung mga nag-serve doon, hindi ata nila alam ang ibig sabihin ng search warrant tsaka arrest warrant. Hindi siguro nila ma-differentiate yun. Kasi ganun yung mga tanso Ganun yung mga Ensimada vlogger They cannot differentiate between arrest warrant and search warrant. Search warrant, you are authorized to get inside doon sa nakaspecific doon sa batas kung ano yung isi-search mong lugar. May karapatan ka at pag hinarang ka, anuhin mo. Okay? Yung arrest warrant, nakapertain yun sa tao. Ibig sabihin, pag nandun yung tao, aarestuhin mo yung tao. Ibibigay mo, inaaresto kita dahil dito sa dokumentong na arrest warrant, yan na ganito. Now, the only way that you can get inside, pag nag-resist yung inaaresto mo o yung mga tao na nakaibigan o kung sino man o katulad nito congregation, kunwari na si Pastor Kibuloy, eto isi-serve na namin, biglang hinarang sila ng mga ministro, yun pwede ka nang medyo magbigay ng sapat na puwersa para maaresto mo yung tao. Actually, pwede mo nga silang kasuhan dahil obstruction of justice yun. Pero yung hindi ka sigurado kung nandun sa loob, paano na natin ma-establish na hindi ka sigurado na naandun sa loob? Kasi 4 yung pinuntahan mo. So kung sigurado ka na naandun sa loob yun, bakit 4 yung pinuntahan mo?
Yun ang pinupunto dito nung abogado ng ni Pastor Kibuloy. Kasi kung siguro, yun yung ibig sabihin ng arrest warrant. Kaya nga alam nyo mga kababayan, napakagandang laging pinag-uusapan to para maunawaan natin. Kasi this can be abused by law enforcer. Kasi baka mamaya biglang pumunta sa bahay nyo, sasabihin sa inyo, may hinahanap kami na si Juan de la Cruz. Hinahanap namin at merong nagkwento sa amin na naandyan daw sa bahay nyo, kaibigan nyo si Juan de la Cruz, nasa bahay nyo, kaya papasukin namin ang bahay nyo. Alam mo, kahit saan mo daling korte, talo yun. Wala kang karapatang pumasok sa isang pribado kahit pa ikaw ay isang pulis. Wala kang karapatang pumasok sa isang lugar nang hindi nagpapaalam doon sa may-ari. Kaya ang pumapalag dito si Pangulong Duterte dahil si Pangulong Duterte administrator ng lahat ng property ni Pastor Kibuloy. Ibig sabihin dapat sa kanya nag-i-inform. Mr. Duterte, may warrant kami at meron kaming probable cause na sa tingin namin na andyan sa loob ng kingdom si Pastor Kibuloy, kaya ihain namin at kukunin namin, dadakpin namin siya. Dapat ganun ang proseso. Bakit ang tanga-tanga naman nung iba? Hindi, di ba ho? Bakit ang daming tanga ho sa mundo na to? Kaya nga doon sa mga Ensimada vlogger na nagsasabi na bakit nyo kasi pinipigilan yung pag-aresto? Gunggong pala kayo kung sa inyo kaya dalin sa bahay nyo yan, halimbawa lang, di ba, may daladalang arrest warrant at sabihin pumunta sa bahay nyo. May balita kami, nandyan sa loob nun yung si Juan de la Cruz. Siya yung bungal na adik. Di ba? Sasabihin, aarestoy namin dyan sa loob ng bahay nyo. Dire-diretso lang kami. Payag ba kayo? Hindi pa pwede yun. Hindi pa pwede yun. Maging maalam tayo sa batas, wag ho tayong parang mga tanso. Kapapanood nyo kasi yan ng mga Ensimada vlogger tsaka kay Mike Abe. Kaya pumupuro lang utak nyo Hindi maaring palampasin. Bagamat ikinalungkot ni Duterte na panagutin sa batas ang mga sangkot na otoridad. Sabi nitong isa, wow! Talagang may wow, Mike Abe ka. Banat ba, papasukin nyo na kasi, pinapasok, di ba nakita? Tanga ka ba? Tanga ka ba? Pumasok naman di ba nakita? Nung pinakita na yung warrant, pinapasok naman Kaya sila hindi pinapasok nung umaga, nung alas 3 na, hindi mo nakita mga umaga alas 6, pinapasok na sila. Kasi dala-dala na nila yung warrant. Nung una, pumapasok silang walang dalang warrant. Ikaw kaya, puntahan ka ng pulis, lusubin yung bahay mo. Tapos, walang dala-dalang kahit na anong papel. Sasabihin lang nila, may hinahanap kami. Payag ka? Hindi, payag ka. Sabihin mo kung payag ka kasi pupunta ako sa bahay mo. Tapos kunwari may hahanapin ako. Di ba? Yan ang hirap sa atin. Tama ba, Master Judea? Tsaka si Spencer. Anya si Spencer, di ba? Binabati ko kayo, ha? Dahil na rin sa malaking suporta nito sa kapulisan at sa datahang lakas ng Pilipinas, dapat niya itong gawin bilang administrator ng mga ari-arian ng simbahan. Kaya naman iniutos na ni Duterte na maliban sa paghahanda ng mga affidavit ng mga lahat ng mga miyembrong nasaktan at natroma sa masaklap na insidente, inuutos na rin anya ang pag-imbentaryo ng mga ari-arian ng simbahan na nasira. Nagpaalala din si Duterte na hindi lamang sa simbahan, rin sa mga opisyal ng batas na magsagawa ng naaangkop na aksyon dahil ang nasabing paglabag ay naipakita sa social media sa buong mundo at nagpakita ng maling mensahe na ang bansang ito ay naging isang police state o estado na kontrolado ng pulisya na walang respeto sa batas at mga institusyong panrelihiyon. Binigyan din naman ng dating Pangulo na bagamat nagawa na ang pinsala, naroon ang pagkakataon na itama ang mga pagkakamali na dulot ng pagyurak sa mga batayang karapatan sa pagsasagawa ng iligal na paglusob sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga lunas at legal na remedyo na ayon sa batas. Binanatan din ni Duterte ang kasalukuyang administrasyon
Anya, ang masaklap na obsession o pagkahumaling ng administrasyong ito na Grabe. Si Miss Hana, pagkahumaling. Obsession. Obsessed daw ang gobyernong ito. Sino kaya ang obsessed sa kanila? Ang Pangulo? Si Tamba? Si Secretary Abalos? O si Secretary... Nandiyan pa ba yun? Si Secretary Remulla? Parang di ko na kasi nakikita eh. O si Secretary Remulla? Ha? Sino sa tingin ninyo ang obsessed dito kay Pastor Kibuloy? Ako definitely isa lang talaga masasabi kong obsessed dito eh. Ang talagang obsessed po dito, ako naniniwala ako si Tamba. Si Tamba ho talaga yan. Kasi siya lang ho talaga ang may sabi nga 'di ba, in all crimes, I'm not saying this is a crime, okay? But in all crimes, it's important yung motive. Ano ba ang motibo para gawin yung krimen? Importante 'yon eh. So in all action, importante na makita mo yung motibo. Ano ang rason, anong dahilan kung bakit mo gagawin ito isang particular na bagay, 'di ba ho? Ako, wala akong nakikitang kabutihan kung idiin pa ni Marcos ito. Wala. Bakit? Ano? Wala eh. Lalo nga ho siyang lalo hong maiipit si Marcos dito pagka gagawin niya 'yon. Okay? Pero naniniwala ako si Tamba ito. Bakit kanyo? Kasi si Tamba ang talagang merong plano sa 2028. Meron talaga siyang plano mamayagpag. Kasi alam niyo yan, si Tamba, matagal nang may pangarap yan. Ilang beses nang tumakbo senador rin, alam ko eh. Kapag alam ko, correct me if I'm wrong. Pero alam ko, ilang beses na yan tumakbo into a higher position. Pero wala ho talaga eh. Wala, yung ano niya eh. Yung itsura niya, pag nakita mo talaga siya, kung naiinis ka sa pagmumukha ni Mar Rojas, doble sa pagmumukha ni Tamba. Si Tamba ho talaga pag tiningnan mo, hindi mo talaga malulunok eh. Alam mo yun, pagka si Tamba talaga, pinanood mo, talagang ito ang simbolo ng buhayang politiko. Ito ang simbolo ng matakaw na politiko. Hindi dahil sa mataba, hindi yon, hindi. Matakaw. Matakaw sa kapangyarihan. Marami di ba? Oh. Ito talaga ang simbolo ho ng taong medyo masasabi mong we are living in a traditional politician era, di ba? Yan ho siya ho yun eh. At siya ho ang may pasimuno nung kay BP Sara Duterte, nung kay Gloria, siya ho talagang lahat ng pasimuno. Lahat ng black propaganda against Vice President, siya ho. And at the same time, he knows, eto alam niya eh, na si Pastor Kibuloy, pag tumulong during the campaign, todo bigay. Diba? Todo talaga eh. So, isipin nyo to ha, nung panahon ni Pangulong Duterte, prank kasi Pangulong Duterte. Kung hindi dito kay Pastor Kibuloy, hindi naman ako helicopter, eroplano, siya ho lahat eh. Alam mo, ito may aaminin ako sa inyo. Nung I think it was the last rally sa Luneta, nagtaka ako. Medyo tumaas ang kilay ko nun. Kasi yung gumaganon-ganon. Dali, pakita natin yung kilay. Ganyan. Tumaas ang kilay ko. Kasi, yun yung huling rally. Ewan ko kasama niya si Pastor Kibuloy. Tapos, sobrang nagpasalamat siya. And, syempre, medyo sabi ko, alam mo naman si Banat Bay, di ba? Medyo minsan judgmental din eh. Sabi ko, ano na naman yan?
Siguro. Kasi may kilala ako dyan na basta. Alam nyo si Pastor Kibuloy, tumulong lang. Imagine niyo, after that, nakita nyo ba siya na pwesto ni appoint? If there is one person na pwedeng humingi kay Pangulong Duterte ng appointment, si Pastor Kibuloy yun. Di ba? Pero wala eh. Siguro meron man inappoint siyang appointed son of God. Hindi ho si Pangulong Duterte nag-appoint sa kanya nun. Di ba po? Ibig sabihin, wala hong motibo si Pastor Kibuloy nun kung hindi tumulong lang. At paulit-ulit na sinabi ni Pangulong Duterte na tumulong ito, tao na ito. Tama, mali? At malaking bagay yun. Maniwala kayo sa hindi sa campaign, malaking bagay ang eroplano, malaking bagay ang helicopter, kasi mas marami kang maiikot. Mas marami kang mapupuntahan at menos gastos na ho yun. And sa dami rin ho ng supporter ni KOJC, malaking bagay ho yun. Kaya ako, feeling ko, isa ho ito sa mga masasabi nating dahilan kung bakit ginigipit po si Pastor Kibuloy, dahil nga ho, alam nilang makakatulong ito kay BP Sara Duterte. Kaya maniwala ho kayo sa hindi. Ako sa tingin ko talagang si Tamba ho ito. By the way yung nagdi-discuss ho tayo kay Pangulong Duterte at kay Pastor Kibuloy. Yung humihirit na naman ng kung ano-anong topic dyan. Di na ako magpapangalan pero lagi niyong ginagawa ito. Kayo na lang ang mag-vlog. Sige na, kayo na lang. Kayo na lang ang mag-vlog. Darating din kasi tayo doon, hindi kayo marunong mag-antay. Lagi kayong ganyan, ha? Hindi ko maintindihan. Pagka merong nagdi-discuss yung tao, biglang pwede, ano masasabi mo dito? Try nyong gawin sa jowa nyo yan. Hindi, try nyo lang. Halimbawa, bigla nag-uusap kayo ng jowa mo, nagdadrama siya. Baby, gusto ko ng punta naman tayo dito. Bigla kang hihirit. Oy, ang ganda ng kanta ng Bini. Ang ganda ng ngayon, ha? Siguradong titignan ka ng masama nun, eh. Tangin naman, nagdadrama ako dito. Bigla kang kung ano-anong topic mo. Pwede. Maaari po ba? Maaari. Ako, nagsasabi lang naman ako. Hindi po ako nambabara ng followers, ha? Ang sinasabi ko lang, let's learn how to wait, ha? Why? Because waiting is a virtue. Sinasabi ko lang. Hindi po ako nagagalit, ha? Nagjo-joke lang po ako. Hindi, gusto ko lang maturuan ang mga subscriber natin. Na pag nandun tayo sa topic, dun lang tayo sa topic. Hindi po ako nabibigo na, binibiro ko lang kayo, ha. Nang lalambing lang po ako. Ganito po ako manglambing. Narating tayo sa lahat ng bagay. Easy lang. Alam mo nga, minsan nga gusto ko na lang mag-vlog ng ganito, eh. Banat by Live, Q&A. O sige, gusto nyo lahat ng topic na gusto ninyo, sabihin nyo na lang. Kasi anyway, pag nagbigay naman ako ng topic, lahat naman ano masasabi mo dito? Ano masasabi mo dito? Anong pangalan nito? Jemarie Sakay. Ngayon lang ako nakapanood ng live. Uy, thank you very much. Yan ang tularan nyo. Ngayon lang napanood pero nagpakulay. Biro lang. Lito Antox, maraming salamat po. Shout out, Boss Banat. Binibiro lamang po kayo, ha. Hindi po ako high blood, ha. Ano lang ako. Mahilig lang talaga ako mangurat. Ano yun, yung kasama sa eksena ko yun, Thank you very much po. Dali. Tuwing masama si Pastor Apollo Kibuloy, kahit hindi pa siya nahahatulan ng korte, ay isang malinaw na maniobra upang ilihis sa atensyon mula sa totoo at lumalalang krisis sa bansa na dulot ng korupsyon, kawalan ng kakayahan at pang-aabuso ng kapangyarihan.
Mabigat man daw sa kanyang puso, kailangan niyang umaksyon Nako! laban sa mga responsable para sa sabayan at iligal na raid. Ang batas anya ay dapat na ipatupad. Nako! Sa huli sinabi ni Duterte na ang nangyayari ay dapat na magsilbing babala at aral sa lahat ng sumusunod at nagpapatupad ng iligal at labag sa batas ng mga utos dahil mayroong malubhang kahihinatnan ang bulag na pagsusunod. Para sa Diyos at Pilipinas Nako, sinabihan niya ang PNP ng bulag na pagsusunod. Mahirap yan, PNP. Nangyari na yan nung panahon ni Ferdinand Marcos Sr. Alam nyo, ito, makinig kayo PNP maging aral na ho sa inyo ito. Nung panahon ni Marcos Sr., maging aral, bulag pong sumusunod ang ilang mga kapulisan noon. And they really thought this will not end. The regime of Marcos before, they thought it will not end. And you saw what happened, di ba? O you learn from history na ganun ang mundo. Hindi nga sabi nga, di ba? Kaya nga perfect talaga yung yung simbolo ng mundo, bilog. Ibig sabihin ng bilog, umiikot yan. Rumorolo yan. Hindi nyo ito bakit hindi nyo naisip na, ba't di na lang ginawa ng Diyos na flat ang mundo? Hindi, ako nagtatanong lang naman ako. Bakit? If God can make a round earth, why cannot He make a flat earth? Hindi, ako nagtatanong lang, dahil ba sa hindi niya kaya? Diyos siya, kaya niyang gawin ang gusto niyang gawin. Kung gusto niyang gawing flat, kaya niyang gawing flat yun. Bakit bilog? Kasi nga, para ho kasi makita ng tao, umiikot ang mundo. Para nagbabagong mundo, hindi lagi nasa ibabaw ka. Hindi lagi ikaw ay namamayagpag. Kaya dapat marunong kang magpakumbaba o marunong kang tumimbang ng mga bagay-bagay. Isa na nga ho dito etong sa politika marami na mayagpag nun. Isipin nyo Marcos, bumagsak. Aquino, akala nila, kanila na lahat ang mundo na to. Forever na sila. Bakit kanyo? Si Cory. Tapos si Ramos. Tandaan nyo, anointed si Ramos ang inanoint ni Cory. And eventually, yung anak. So, all along, akala ng mga dilaw at pink, kanila na ang taong bayan. Who would thought na darating ang panahon na si Duterte, isang taga Mindanao, isang mayor lang ang magiging presidente na magpapataob sa kanila. Na isang probinsyano, ika nga ni Pangulong Duterte, ang magpapataob sa kanila. At higit sa lahat, hindi lang pinataob. Ultimong yung yellow politicians, 'di ba? Yung inodoro, Shumut, 'di ba? Yung kanilang mga senators. Umiikot ang mundo. Mga kapulisan, makinig kayo. Hindi forever na andyan kayo sa ibabaw. Hindi forever ang bataan ninyo na andyan sa ibabaw. Yes, ngayon, you are all using your power to intimidate those people na nag-o-oppose sa gobyernong ito. You know you're doing that. Huwag nyo tawong paikot-ikot. I have experienced that. Paulit-ulit ko nang na-experience. Pero darating ang panahon, magsisisi kayo. Bakit? Bilog ang mundo. Maniwala ho kayo sa akin, bilog ang mundo. So sana, ngayon pa lang, ang akin sa akin po, pati kay Pangulong Duterte, it's not you favor us, you favor KOJC, you favor Pastor Kibuloy. No. Ang dyan is to apply lamang po yung nararapat na kaukulang puwersa, ika nga. Huwag tayong maging abusado. Sundin lang natin yung batas. Huwag tayong lumalagpas doon porket nautusan lang tayo. Huwag ganun. Hindi ho maganda. Yun lamang po ang aking paalala po sa ating kapulisan. Ito panoorin nyo ito.